Yes, I feel. PBL, slam dunk champion. Woo! And lagi ko siyang, pinahawan ko nga siyang one-on-one. Naawa na siya sa height ko. So, but then again, this man I really admire. Pag love yung pag-uusapan since love month, this man is talagang tinitingala ako dahil matangkad siya. At the same time, his love for God is really undeniable. Sa buhay niya, lumalabas talaga yung love niya kay Jesus, his passion for Jesus Christ. And di lang yun, his passion for his family, pagpamilya, pagmamahal sa pamilya. This man I also look up to. And more than anything else, of course, those two are important. But also, when we are talking about young people like you, talagang sobra yung passion niya and love niya for the young people. So, we welcome natin itong taong to. Get your notebook, ball pen, and your heart ready as you receive from this man. Let's all give a warm Victory Nova. Welcome, Pastor Robert Gonzalez of Victory Fort. Alright, grabe. Talagang ilap kayong lahat, no? Cartoon pa lang, tinikilig na kayo, eh, no? Alright, first of all, I just want to, sino rito, this is your second time to attend? Taas ang kamay? Sige, magkamiya. Okay lang yan. Okay, meron din. Alright, so that's good. So, first of all, before I start, I just want to thank Pastor Ian. Alam niyo, ang bait ng pastor niya, grabe. Kung ako sa inyo, nilibre ko siya araw-araw. Kaya kayo naman makita, kung kaya ko siya makita ko siya rito sa SM, wherever. Pastor Ian, libre kita, you're the best. Ganun din niyo dapat, kasi he's the best, eh. Wala na masabi, no? And nag-appreciate ko to kasi bigyan niya ako ng chance to minister with you, to talk about this. And it's really a privilege for me to be here. And actually, niluluk down ko itong tao na to. Okay. Literally, okay? Talagang, bro, saludo ko sa'yo. Something like that. So, well, anyway, let's do this, okay? Thank you, bro. Salamat. Okay, so guys, let's stand up. Gawin na natin ito, pag-usapan na natin. Alam ko, lahat kayo excited sa topic natin tonight. And hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Just let's go on, let's fascinate this. So, Romans 5:8, sabi dito, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ako ba pipicture mo? Pakitag na lang ako. Okay, so there you go. Some verse na tayo. Let's pray. Lord, I thank you, God, for tonight. Thank you for these people, Lord God, that we're able to attend and able to, Lord God, to listen to your word. I pray that you will speak in our hearts, open our minds and our hearts, and help us understand the real love, and help us deny, God, what the society and the world is telling us about love. But I pray, God, na maging close ako sa iyo lalo, and mas ma-inlove ako sa iyo lalo because of the word that we're going to talk about tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Give God a praise. Come on. Woo! Sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Ready ka na? Okay, alam niyo ba yung topic? This is yung series natin is a 3-week series, and actually the answer that we really going to, the question that we really are going to answer is totoo ba yung love na nararamdaman mo? Or whatever, kung naramdaman mo before, or mararamdaman mo pala, ang question is, totoo ba itong love na mararamdaman mo? And some of you, siguro, kanina, may nabanggit na words na friend zone, no? Na friend zone, na sabi ni Kuya Ian, and may mga naghiyawan sa inyo, friend zone! Okay? Something like that, di ba? Proud na proud kayo, no? That's good, okay? Pero how many of you, you're happily single? Talagang single ka, you're so proud to be single. Okay, school naman. Buhat ng isang kanya-kanyang bangko. Okay, sino rito, we wanna thank God because you're in a relationship and buhay ka pa. Come on now. Buhay ka pa. And sino rito, I wanna thank God because nakamove on ka na. Yee! Nakamove on. There you go. Guys, clarify ko lang, yung series natin, hindi natin pag-uusapan dito yung tipong, wag yung iwasan niya, wag yung nagawin niya, wag yung love na, wag mo nang gawin niya, hindi yun ang goal natin. Ayoko lalabas ka rito mamaya, dito sa sinihan, okay? Ayoko lalabas ka rito at sasabihin mo sa mundo, hindi na ako iibig kahit kailan, woohoo! Alam mo, huwag kang gaganon, okay? Hindi yun ang goal natin, okay? Hindi yun ang goal natin. Ang goal natin is to really understand what real love and distinguish real love from the fake ones. Okay? And let's all agree na pag pinag-usapan natin yung love, talagang ibang klase ito. I mean,
di ba? Na nababago ka and nababago yung from inside out, di ba? Pag namomotivate ka, basta nag-iiba yung isip mo for some reason, hindi mo alam pag ginagawa mo yung mga things na ginagawa mo pag in love ka, di ba? Or when you hear something about love, pag may narinig kang story, talaga, sweet niyo naman. Di ba? Yung mga gano'n. So, for example, itong tao na to, no? Si Roy Sullivan, this guy is, nasa Guinness Book of World Record to. Ano yung record niya? Siya lang yung tao na tinamaan ng kidlat for 7 times in his lifetime. Wow. 7 times. Sabi naglalakad siya, papunta siya sa mall. Yun. Di ba? Parang gano'n, di ba? Nasunog yung buhok niya, tapos nakasurvive pa rin siya. 7 times. Pero hindi siya mapatay-patay. Pero you know what happened? At the age of 67 years old, he died. He actually killed himself. Because, you know the reason? Na friend zone siya. Imagine that, 67 na diligaw pa. Okay? So, nabasted siya, something like that. So, iba, no? Kahit gano'n ka, napansin niyo yung mga ganun tao, kahit gano'n katalino, dahil sa pag-ibig, nabubobo, alam niyo yun? Di ba? Dahil sa, kahit gano'n siya kamacho, di ba? Kahit gano'n siya kasiga, kasi leader pa ng fraternity sa mga eskwelahan ninyo. Pero nung na-inlove siya, nag-iimo, no? Kawawa naman ako, suicide. Gano'n. Di ba? Suicide or something like that. So, alam niyo ginawa ko? Nag-post ako sa Facebook with this question. Okay? Itong sa group namin. And ito yung question ko. Okay? Complete the sentence. Alam mong in love ka kapag... Okay? So, meron akong ginawang mga sagot. Siguro mga 10 to. And gusto ko basahin lang natin. Kung ano nagagawa ng love sa tao. No? Sabi ni Justin... Envy o the Rudge, okay, ang ganda ng pangalan niya, no? Okay, kapag kinukwento po siya sa lahat kahit di naman nila tinatanong. Di ba? Alam mo, in love ka pag yung kwento about this tao, about this person, pero di naman nila tinatanong. Di ba? Another one is si... Nakaka-relate sila. Okay. Si Joyce, sabi niya, si Joyce Isidro, sabi niya, simpleng good morning lang niya, parang I love you na. Alam mo yun, pag-gising niya sa umaga, chinek niya yung, good morning, mahal niya ako. Alam mo yun, okay eh, no? Talagang sobrang kulang sa pansin. Anyway, si Jokman Ongkeko, sabi niya, kapag you start thinking about your future and she is in it. Wow, sweet, ano? Okay, hindi pa nga kayo, pero pag namatay kami, doon kami sa libingan yun, something like that. So si Nikki Robles, sabi niya, bigla-bigla ka na lang mapapangiti. Oo, totoo yan. Pag in love ka, no? Alam mo yun, iniisip ko yun, bigla ka na lang, lalakad ka siguro, no? Tapos naglalakad ka sa, papunta rito, no? Bisa tumatawid ka, may security ka rin. Ilang, o kaya, nasa CR kayo, nakakita naman kayo ng ganun tao. Nasa CR kayo, di ba? Siyempre, hindi kayo magkakilala, pero SK daw, yung mga girls, di ba? SK sa dash mo yan, nakita mo na yung isang babae doon. Pangit. Okay. So, anyway, si Giselle. Si Giselle, sabi niya, puro pawis siya, ang bango niya pa rin. Killing match, okay? Okay, wahaha. Ay, ganun pa siya, no? Kung gagayahin ko lang, no? Joseph Boticario, sabi niya, pag nasulat mo ang pangalan niya sa test paper mo, based on my experience, haha. Grabe yung haha niya, no? Kapitan, parang kinikilig na Incredible Hulk, eh, no? Okay? Tapos, paano yung smiley niya na yun? Yung may X tsaka kapitan. Okay? Hirap ang patawa, no? Pag pastor. Okay? Hindi mo alam kung saan yung standard mo, eh. Okay? Okay. John Kenneth Katimbang, sabi niya, alam mong in love ka kapag hindi ka mapakali, pag hindi mo siya nakikita. Tinatanong mo kung asan siya at kung ano ang nangyari sa kanya, masyadong concerned, hindi naman kayo. Okay?
Ito, si Sasha Elorda, sabi niya, kapag hindi ka makapag-out sa Facebook dahil ka-chat mo siya, LOL. So, paano yung smiley niya? Dami niya, no? Nanginginig yung baba niya eh. Sabi ni Pat, kapag di ka na nakakain, kasi text pa lang niya, almusal mo na, picture pa lang niya, lunch mo na, makita mo pa lang siya, solve na dinner mo. Gluttony, no? Okay. Ito, last to, hindi ko to na-gets, pero nilagay ko na lang din dito. Sabi dito ni Mark Cruz, alam mong in love ka kapag nanonood ka na ng Be Careful with My Heart. Hashtag kapit bisig, salog pasig, ngek. Okay, hahanood tayo. Okay? So whatever that is. Anyway, mukhang nakakatawa lang. Okay, so ang question ko, yung mga ganun bang description nila, in love ka, ganun-ganon, yung question natin, could that be love? Love ba talaga yun? Yung ba talaga yung real love? Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming fake. Lalo na pag pumunta ka rito, no? Diyan sa taas, no? Diyan sa third floor, sa second floor, di ba? Second floor, di ba? Ang daming, di ba? Pala mo tunay eh, no? Tunay. Gets ko yun. Sa sobrang dami kanina, gusto ko magwala eh. Puro kayo fake! Alam mo yun? Ako na sa inyo! Alam mo, di ba? Something like that. Kasi alam mo, pag fans ka ng Nike, di ba? Alam mo yun? Parang tsaka ng Converse. Anyway. So, like for example, pakita ko sa inyo to, di ba? Even in our commodities eh, di ba? So like for example, yung Jordan 9, daming fake. Pare-pareho, pero di mo alam kung saan dyan yung fake eh. Yung Victoria's Secret Cologne, di ba? Paano mo malalaman kung fake yun? Okay? Yung Louis Vuitton na bag, okay? O kaya yung Rolex, dalawa yan. Tapos hindi mo alam dyan, pareho, pero isa dyan ng fake. So, ang hirap i-distinguish. So, ang goal natin ngayon, okay, ganito pag-usapan natin. Ano ba talaga yung fake love, tsaka yung real love? Okay? Kaya natin? Gawin natin? Ha? Sige, fasten your seatbelt. Okay? May seatbelt dyan. Kunin nyo. Imaginary lang. Okay, atake nyo. Tapos saksak nyo sa bibig ng katabi nyo. Okay? Sabi mo, huwag kang gagalaw. Pakinggan mo to. Okay? Anyway, first thing. Okay? Number one. Enjoy ako kasi excited kami kumain mamaya. Okay? Okay, number one. Ito, some of you, itong first point is, no? Probably this is an alien for you or parang, bakit ganon? Okay, so number one is it initiated by God? Yung love na nararamdaman mo ba ngayon or yung future na love na mararamdaman mo or yung nararamdaman mo in the past, was it initiated by God? Okay? Did it came from the real source? Kasi marami pinanggagalingan yung mga fake tsaka yung mga di ba? Tsaka yung real. I mean, yung fake marami pinanggagalingan, pero yung real love, isa lang pinanggalingan yan. So, tanongin mo yung sarili mo. I'm asking you and you're asking yourself. Okay? Kung sabi mo yung sarili mo, pagdating mo sa bahay, sa salamin. Siyempre, pagpasok ng mga lalaki doon sa CR nila, sa bahay nyo, pag nakita yung salamin, gulat ka, no? Kulay bang pag-ibig na nararamdaman mo. Ganunin mo lang. Okay? So, sabi nito 1 John 4:19. Okay? Minsan kasi ginawa ko talaga yun eh, sorry. Pasok ko sa CR. Gulat ka, no? Alam mo si Shrek. Okay? So, 1 John 4:19. We love because He first loved us. So, ibig sabihin, si God na nagsimula ng real love. Ngayon, how can you give love to somebody na hindi mo naman alam or wala ka naman nun? Di ba? How can you give something that you don't have? Di ba? So, yun nga, no? So, kasi ang nangyayari ngayon, okay, kung saan natin nakukuha yung love eh. Okay, nakuha natin hindi yan galing sa tao, yung real love. Hindi yan galing sa tao, hindi yan galing sa family members, hindi yan galing sa movies, sa songs, or sa mga things, or even sa'yo, hindi yun galing sa'yo. It was initiated by God. Kaya ka natutong magmahal, or kaya ka matututong magmahal ng tama, it's because you saw it from God. God gave it to you. Okay? And you experience it. Okay? Some people will go to and talk to strangers. Tatawag sila kay sa mga kay Papa Jack, kay Joe Dabango, tsaka kay Sir RB. Okay? Kaya si Sir RB? Si Ramon Bautista, di ba? Para lang malaman kung yung nararamdaman nila at yung action nila ay true love. Okay? So, a lot of, we get those kind of love from different things, different people, and yung sa paligid natin. And we don't even bother ourselves to pray, Lord, ano ba itong nararamdaman ko, Lord?
Lord God, di ba? Kalusto ko ba to? Bakit ba ganito? Sa'yo ba talaga galing to? Real lang pa ito nararamdaman ko? Alam mo yun? Meron akong story sa Bible in the beginning, di ba? Si Adam, kaya si Adam, di ba? Actually, alam niyo yung story na yan? Apo. Okay? Yung Adam and Eve, di ba? Si Adam yung the first lover boy. Okay? Okay, so nung kinreate siya ni God, sabi rito, Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." So kinreate niya si Adam, hinipan niya, binigyan niya ng hininga niya. Di ba? Tapos nagising siya. Yung nagising ba siya, bigla pa siya, Lord, kailangan ko ng girlfriend. Di ba? Ganun ba siya ka-crazy for love? Hindi. Si Lord ang nag-initiate. Actually, habang nagtatrabaho siya sa garden, sinabi ni Lord na hindi pwede, hindi maganda na nag-iisa siya. Siya yung nag-isip. Di ba? Hindi ikaw. Nag-iisa ako. Kailangan ko lang kasama. Hindi ganun, okay? Darating yun sa heart mo, si Lord ang magbibigay din siya. So ang problema kasi natin, like si Adam, hindi siya crazy for love. Ang problema natin sa society natin ngayon, our society is crazy for love. Everybody's pushing around, everybody's telling you, you need love, this is love. Alam mo yun? Sa school ninyo, di ba? Or yung alam mo yun, yung mga tao sa paligid natin, kahit nung maliit pa tayo hanggang lumaki tayo, everybody was, sinong crush mo? Uy, may crush ka? May crush mo siya? May crush natin sila? Uy, crush natin lahat yan! Alam mo yun, may grupo, lahat kayo, di ba? Yay! Team Gino! Yay! Mga ganun, di ba? Di ba? Alam mo yun, uy, sinong crush mo? 5 years old. Kaya tanong mo lang sino crush mo. Do you agree? Siguro yung mga pamangkin nyo, baka ginanon nyo minsan eh. Alright? Hindi lang yun. Alam mo pinakayoko? Yung sa society natin, wala tayong ginawa kundi magtuksuhan. Diba? Sinong guilty? Wala, kasi masarap eh, no? Alam mo yun? Wala tayong ginawa kundi magtuksuhan. Alam mo yun? Uy, sabay kayo pumasok sa classroom. Alam mo yun? Alam mo yung katawag na ay moment, di ba? Alam mo yung ay moment. Gusto natin yung bakit kaya, no? So alam mo yun, nakita natin sila, nakasabay sila. Uy, pareho kayong kulay ng damit. Bagay kayo! Alam mo yun? Baka hindi kaya pareho gabi eh. Uniform. Oo nga naman. Alam mo yun? So, hirap eh. Alam mo yun? So, nagkasabay lang, pumasok sa school. Nagkasalubong. Nagkasalubong sila sa hallway. Uy, pare. Sumulyap siya. Alam mo yun, di ba? Parang, nandun kayo sa internet cafe. Susuka na siya. Okay. Alam mo yun, sobrang tawa na susuka ka na. Okay, so, nandun kayo sa internet cafe, di ba? Tapos, magkaibigan kayo, pareho kayong girls o babae, pareho kayong lalaki. Tapos, nag-comment yung kaibigan mo, lagay ng post para, nag-post, what's on your mind, what's going on, gano'n, di ba? So, naglagay siya. Tapos, titingnan mo. Tapos, nakita mo, may nag-like, tingnan mo, uy, nag-like siya. So, nagkakaroon ng peer pressure. Because of peer pressure. Isa pa, sabay-sabay. 1, 2, 3.